National Police. Senator, welcome back sa DZRH. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga ka, Cesar, at sa mga taga-subaybay ng SOS. Magandang umaga. Tutok ako sa crime rate situation ng buong Pilipinas. Kayo ay dating hepe ng Philippine National Police. Napatinuho ninyo ang PNP, nakita ang disiplina, nakita ang efficient organization at tumaas ang pagtitiwala sa loob ng Philippine National Police sa panahon ninyo nung kayo ay nanungkulan bilang hepe nito. Kagabi ay hiningi ko kay Chief PNP Marbil ang crime statistics, no? Luzon, Visayas at Mindanao pagdating sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping. Sa lahat ng rehiyon, Senator, ay bumaba. Ito ay kumpara nung 2023-2024 November to January, kumpara nung December to February this year. Mm-hmm. Dapat bang asahan natin na bumaba ito na ngayong malapit ang eleksyon? Hindi barometer, sa tingin ko. Ang isang malaking dahilan kung bakit bababa, siyempre, yung efficiency ng police. Dalawa kasing aspeto yan eh. Yung crime prevention at saka crime suppression. Kasi kung hindi mo ma-prevent yung pag-commit ng crime, pag-occur ng crime, kailangan ma-suppress mo. Meaning, ma-solve mo. Kasi pag hindi mo ma-solve, mag-encourage ito ng further crimes, commission of crimes. So, tama yun. Ang talagang dapat bantayan yung mga binanggit ng mga crimes, Ang tawag doon index crimes. Index crimes. Yung crimes against persons and properties, Kasi yung iba, hindi natin pwedeng disregard, pero ito talaga yung nagpapakita ng sitwasyon ng peace and order ng bansa, yung index crimes. Yung theft, kasama ho ba yan? Oo, kasi crime against property yon. So yung mga akyat bahay, yung mga gano'n? Yes, yung murder, yung homicide. Murder. Okay. 174% ang binaba. So ang tama ba ang reading ko dito, 174% ang binaba? Or yeah, pwede. Kung talagang masyado mataas yung pinanggalingan. Okay. Ang masasabi ko lang, congratulations sa ating mga kapulisan kung ganyan yung, kasi yung statistics won't lie, dahil ito compilation ito ng mga sinusumite ng mga different regions na nanggagaling sa provincial headquarters, nanggagaling sa mga police stations. So mahirap doktorin ito. Lalabas pagka dinoktor yung crime statistics. At ang attribution natin dyan ay? Efficiency ng police, Dahil sabi ko nga, kung kailangan efficient yung crime prevention, ito na yung police visibility, yung mga patrols, Of course, function din ng intelligence, para kung merong parang concentration ng isang particular na uri ng krimen like theft, halimbawa, dapat magpipild ng mas maraming police o maraming police visibility sa lugar. Yun ang function ng intelligence, kasi ang intelligence ito yung prime mover ng lahat ng operations ng police sa law enforcement. Okay. Senator, obviously happy kayo sa resulta. Yes, basta't bumababa ang krimen, siyempre dapat matuwa tayo lahat. So that's why you congratulated the Philippine National Police based on this report. Alright, papalapit ng eleksyon eh. Kayo ho ay matagal na ninilbihan sa Philippine National Police. Kapag ganitong papasok na ang eleksyon, nababago ba ang numero ng crime statistics? Depende, kasi yun nga, kasi kung hindi efficient yung visibility campaign, yung preventive campaign ng police, mapapabayaan. Kasi alam mo, pag eleksyon, siyempre may gun ban, malaking bagay yan kasi preventive yon, nakaka-preempt ng pag-commit ng crimes. Kasi nga mahigpit, alam ng pangkaraniwang mga mamamay, lalo yung masasamang loob, na anytime pwede sila maharang sa daan at maski lisensyado yung baril, pwede sila makasuhan. Alright. May tulong yun. May tulong yun. Alright. Ano ang number one key factor na dapat tandaan, malamang alam din ng PNP, para masugpo ito? May participation ba yung mga kandidato sa local? Yung init ng kampanya, yung sabugan ng putik, sa based on your experience as a police officer and intelligence officer, ang laki ba ng contribution nito? Malaki, lalo sa mga lugar na yung maraming PAGs, alam mo yung private armed groups.
lalo ngayon sa ilang party sa Maguindanao, both Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte, mukhang na-dissipate na, no? Pero earlier may mga reports ng pagpatay, no, ng mga identified na kung hindi man kandidato mismo yung mga leaders. So mabutin lang, medyo parang napigilan. Nangyari ito noong nagkaroon na ng appointment sa BARM kasi 'di ba bagong appoint ni presidente yung mga yung chief minister, tapos yung mga opisyalis doon. Na-arrest na ito sa tingin ho ninyo? Sana masustain, yun ang importante. Alright. Kasi kung kainitan nung wala pang appointment, siyempre may mga sabihin na nating parang positioning, no, siyempre nagkakainitan. Na minsan ay may mga reports na nagagamit din yung police sa kampanya upang pangharas ng kalaban ng nakaupo. Anong SOP dapat dito? Anong dapat matandaan dito ng mga police officials natin? Well, napaka-basic naman yung apolitical dapat yung kapulisan natin maski ang armed forces. Ang isang nung narinig ko yung may mga sunod-sunod na patayan do sa sa BARM area. Ang isang magandang suggestion na isang guni ko to sa aming campaign manager in one of the sorties. Sabi ko pakisabi kay presidente, siguro mas maganda alisin natin yung mga bodyguards ng mga yung selected na mga bodyguards ng mga opposing political persons, personalities. Palitan natin ng iisang unit. Halimbawa, nanggaling sa isang batalyon, okay. nanggaling sa isang company, magkakakilala yun eh. Hindi sila magbabarilan. They will secure yung kanilang mga principals, pero sila mismo, sabihin nating kung magkakaroon man ng pagkakabarilan, baka friendly fire. No? Kumbaga parang mista-mista o magkakasama sa isang company, sa isang batalyon, sa isang platoon. Sa tingin ko, sa mga ibang lugar na mga hotspots, mas magandang ganun ang gawin. Sa halip na magkanya-kanya ng request, no, kukuha ng exemption sa COMELEC para makakuha ng security detail from the PNP or from the armed forces. Kung halimbawa sa Mindanao, mas maganda ng i-designate na lang ng armed forces or ng PNP na nanggaling sa isang unit. Oo. That is possible? That is doable? Yeah, that's Senator? doable. Kasi, may oras pa tayo niyan, Senator? Pwede kasi under COMELEC control naman yung kapulisan natin. Tsaka yung pipiliin lang naman yung mga maliwanag na may yung hotspots, kumbaga. Yes, yung mga hotspots. So ito yung proposal ninyo na ipinarating nyo kay Pangulo sa pamamagitan ni Toby Chanco. Yes. Alright, okay. So, ginawa na ba ito in the past? Wala akong natatandaan na nagawa ito in the past. Pero I would like to think na ginawa yan. Na Alright. Sa ang yung city sa inyong experience, no. Metro Manila walang masyadong maingay lang pero walang masyadong mostly armed. Sa mga remote areas. Why is that, Senator? Kasi naandun yung proliferation ng mga tinatawag na warlords, di ba? Okay. Na kasi maski may eleksyon o wala, talagang di ba yung 3Gs, yung goons, gold, di ba? Yung yan ang sinasabi natin guns, goons and gold. So mapa-election man o walang kampanya, walang eleksyon, talagang may nangyayaring ganyan. Alright. Nung nanunungkulan si Senator Ping Lacson, tinawag niya ang PhilHealth na Department of Wealth. But at the same time, naglaan siya through his initiative ay naglaan siya ng mas malaking pondo sa DOH para sa facilities nito at tulong na rin sa Department of Wealth. Mamaya sa aking pagbabalik, bakit ninyo tinawag na Department of Wealth ang PhilHealth at ano ang naging proposal ninyo noong mga panahon na yon para mas maging efficient ang health system sa pamamagitan ng PhilHealth Corporation. Mamaya sa ating pagbabalik ng ating palatuntunang SOS, 7:34 in the morning. SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Sa mga kabubukas pa lamang ng radyo at telebisyon at social media pages ng DZRH News at DZRH News Television, ang panauhin ho natin si Senator Ping Lacson. Mr. Senator, sa iyong isang mga privilege speech ninyo ay binanggit ninyo at
PhilWealth at Department of Health, kung saan ay inilabas ninyo at inexpose ninyo ang corruption and mafia-like system sa PhilHealth, overpayment ng health coverage, overpriced sa COVID procurement, and manipulation of financial management system. Mula noon, Senator, hanggang ngayon, may naramdaman ba kayo, may nakita ba kayong pagbabago mula nung in-expose ninyo ito? Unfortunately, walang masyadong pagbabago, no. Dahil ang kasamaan kasi noon, nataon may COVID, no, para pagsamantalahan mo pa yung misery ng maraming kababayan natin na may mga namamatay, may mga nangangailangan ng tulong, hindi makalabas, walang trabaho kasi walang activities, ano, walang negosyo, walang biyahe sa mga kalsada. Medyo sasamantalahin mo pa, sasalbahin mo pa yung pera, yung pondo. Medyo unconscionable, kalusugan pa naman. Ang natatandaan ko noon kasi identified na yung mga pwede lang mag-avail, no? Pero pagdating yung PhilHealth noon, ang ginawa, parang ine-extend nila yung coverage na hindi dapat ma-cover, yung pa nabibigyan ng priority. At may mga lugar na talagang parang paborito. No? Yun ang pinapa-explain namin sa kanila. Kaya nagkaroon ng pagdinig noon, yung Committee of the Whole. Ano? At yung findings namin noon, binigay namin lahat kay Secretary Maynard Guevara, tatandaan ko. At yun ang parang basihan na nag-file siya ng kaso sa Ombudsman. Kasi hiningi niya lahat ng transcript, ng pagdinig, lahat ng mga testimonies na nangyari doon, lahat ng ebidensya na kalap namin, talagang hiningi niya at binigay namin. Meron pa nga yung may mga naunang binabayaran na hindi naman dapat mabayaran kaagad. Basta yung misplace yung mga priorities. Isa lang naman ang pwedeng maging dahilan paggaganyan, di ba? Merong konsiderasyon. No? O kaya, basta merong malalim na dahilan kung bakit yun. Alright, ito yung role ng Senado, no? Not only legislation but oversight function. Gaano ka-importante ang oversight function ng mga senador? Napaka-importante kasi pag nagpasa kami ng batas at inimplementa at walang oversight, wala na. Parang kaya ma-implement properly yung batas o hindi, wala magbabantay. Yun ang isang function ng Kongreso, hindi lang ng Senado, na napaka-importante para masundan, masubaybayan yung mga batas na naipasa kung tama ba yung pag-implementa. At kung mayroong pagkukulang, di mag-introduce ng amendment, i-amend yung batas. Senator, incidentally, pwede nyo sagutin o hindi? Are you happy the way it's done nung wala ka na kayo sa Senado? Ang Senado ba at ang Kongreso na-exercise niya pa ang kanyang oversight function responsibly, truthfully, and substantially? Masyadong self-serving kung papasa ko ng judgment. Okay. At saka pagbabasihan ko lang naman yung narinig ko sa mga dati kong staff. Okay. At saka sa mga kaibigan ko ring ibang senador. So, mas maganda na siguro hindi na lang magkomentaryo. Pero Senator, hindi kayo natukso na kumuha ng pork barrel since day one ng pagiging senador ninyo? Nung pagpasok ko sa Senate ng second semester ng 2001, kasi meron na nakalagak na doon kasi nung araw 200 million per senator, 70 million per congressman. 200 million lang noon. Noon, 200 million. Soft and hard yun. Naalala ko, Senator, nung reporter ako, si Congressman Joker Arroyo was a congressman representing Makati. Ako naman, I covered the Senate. Ang parang CDF noon, Countrywide Development Fund. Sabi niya 15 million ang bawat congressman, about 50 million ang parang CDF ng mga senador. Sabi ni Congressman Joker Arroyo, ayokong kumuha niyan. Ayokong kumuha sapagkat mas malaki pa ang CDF ng mga Makati councilor kaysa sa congressman. Ganon kaliit doon, pero ngayon billions na in the billions. Anong problema rito, Senator? Kung kailan na-declare na unconstitutional ang PDAP, saka naman lalong lumaki, no? We're talking 15 billion, 10 billion, 5 billion. Parang, sa isang senador? Sa isang mambabatas? Sa isang mambabatas. Okay, sabihin na lang natin mambabatas. Discretion niya yun, more or less. Yeah, more or less. Maraming paraan, no, na sabing wala sa amin yung pera, nasa department, Huwag na muna natin pag-usapan, Senator, yung kung ano man. Di ba? Pag-usapan na lang natin yung kakayahan, yung pagkakaunawa ng National Development Agenda.
para maging truly responsive yung 15 billion na yan, that in itself is a problem kasi kung ang pagkaunawa mo ay limited, at ang pagkaunawa mo ng development ay hindi naka-align sa strategic goal ng national interest, ilalagay mo yung 15 billion sa ilang lugar o programa, maya-maya wala na. Yeah, hindi. Walang impact. Hindi, walang pinanggalingan. Walang pinanggalingan. Walang pinagbasehan. Walang pinagbasehan. Kasi dapat ang pinagbabasehan ng lahat ng mga PAPs, yung programs, activities, saka projects, dapat may sa pag-aaral. Kaya nga tayo mayroong mga local development councils, di ba? Na yung mga bayan-bayan, even barangay, mga probinsya, hanggang sa regional, sila yung nagbabalangkas ng kanilang mga local development plans. At pag nakolect ito sa region, ito isusumite sa Malacanang. Say 14 regions, ibebet ngayon ng mga agencies. Ito ba'y naaayon sa medium-term development program o kung ano man yung development program ng national government. Ang nangyayari pagka yung pork, quote-unquote, kasi unconstitutional na nga, whimsical, arbitrary, pagdating sa Congress, kanya-kanya singitan. Ang masakit pa nun, magsisingit ng amendment na tawag doon, wala man lang consultation doon sa ahensya na magpapatupad. Para bang, okay, kaya yun ang dahilan kung bakit napakalaki ng taon-taon yung unused, yung hindi nagagamit. Kasi ito experience kong personal ito pagka nag-co-committee hearing man o sa plenaryo. Pag tinanong ko yung head ng agency, may nakita ako na, halimbawa, wala naman sa National Expenditure Program. Sumulpot ngayon sa House version na transmit sa amin. So, medyo glaring yon. Tatanungin ko, alam nyo ba ito? Pag ang sagot hindi, kung hindi nyo alam, paano nyo i-implement? Matatawa na lang, maiiling na lang. So, ang susunod namin gagawin, ako sa floor, tatanggalin ko ito. Okay lang ba sa inyo? Kasi sa kanya yun naka-park sa department. Hindi na sasagot. Siyempre, nakakompromiso naman siya kung sasagutin niya tanggalin. Baka mapasama naman siya doon sa proponent. Diba? Yun ang problema. Kaya nagkakaroon ng disconnect between the national budget at saka yung mga needs saka priorities ng mga local government units. Yun ang problema. So, ang masama pa doon, nagkakaroon ng misuse. Kaya pag pinagdugtong-dugtong mo, dinagdag mo yung unused saka misused, napakalaki ng nasasayang sa budget. Ano pwede natin gawin, Senator? Oversight, kailangan talaga ayusin natin, sundin natin talaga yung tamang yung budget process. Ang budget process, magsimula sa mga local development councils, all the way up. Pagdating sa NEP, dapat sana i-maximize yung output ng mga local development councils, yung kanilang local development plans, papasok sa National Expenditure Program. Pero nangyayari rin, ito bagong natutunan na rin na mapaikutan. Dinadaan na rin sa kanila. Yes. Yung NEP pa lang, nakasingit na. Kinausap na yung head ng agency, ay, secretary, sa akin to ha. Isama mo dyan sa National Expenditure Program. Susuportahan ko budget mo. Ganon. Parang scratch my back, scratch your back. Pero parang hindi pwedeng walang solusyon, Senator. Hindi pwedeng walang solusyon. No? Dapat palakasin yung oversight function talaga ng Kongreso. Nung hindi kayo tumanggap ng pork barrel, Senator, na-feel nyo bang na-isolate kayo sa iyong mga kasama? Medyo. Natatandaan ko, pag pinapanood ko yung video clip ng aking privilege speech, kasi kinover ng live yun eh. Ang tawag ko nga doon parang living without pork. No? Living without pork. Living without pork. Okay. Parang talagang yun ang title ng speech niyo. Healthy living ito. Without pork. Pwede ka mabuhay ng walang pork. Actually, sa tunay na buhay, sa realidad, kung health na pag-usapan, correct. mas magandang mabuhay ng walang pork. Tama. Kaya living without pork. Wala nag-interpolate sa'yo? Wala. Nakakatawa nga kasi parang nagbubulungan lang sila. Yung iba nakatingin sa floor, yung iba nakatingin sa kisame. No? Ang nakakatuwa, pagkatapos ng aking, kasi nilahat ko talaga doon, ito yung kalakaran sa pork barrel. So pagkatapos ng speech ko, naghihintay ako kasi nag-suspend nga yung Senate President. So tamang-tama, kinuha ko yung mga notes ko sa desk ko kasi sabi ko mapapalaban ako sa interpellation dito. So, in-ready ko na. Pagkatapos ng suspension, siyempre, session resume. Okay.
session adjourned. So parang walang referral kasi pag nag-privilege speech ka, Cesar, ang ano niyan is referred to the committee o halimbawa sabihin Blue Ribbon, Budget, Blue Ribbon, o Committee on Finance. Pero ito adjourned. So dead in the water. So kasi doon talagang inisa-isa ko, ito yung napapunta sa legislator, ito napapunta sa ahensya, ito napapunta sa ganito, sa ganon. Senator, is that This was in 2002. mayroon bang ganito pa rin ang trend ngayon? Nakikita ho ninyo? Ang masakit niya lalong lumaki. Well, this dapat bang may presidential intervention dito, Senator, or at least presidential initiative or presidential policy statement na Meron na actually regain the control of the budget? Actually nag-issue siya ng EO si Presidente Marcos. Yun ang parang daan papunta sa tamang direksyon, ano. Kasi yung kanyang EO ina-strengthen at saka ini-enhance yung Regional Development Councils. Kasi nga, sa pag-aaral namin, sa pag-scrutinize ng budget, 20% hanggang 25% lang ang output ng mga Regional Development Councils, yung lahat ng Local Development Councils, ang nai-incorporate sa budget. So, tatanda ko nung bagong appoint si Secretary Abisado, si Wendell. Nag-lunch kami, sabi ko, pakitingnan mo mabuti kasi bakit 20%, lagi ko question sa floor yan eh. Sabi ko, ang backbone ng ating economy, ng ating livelihood, ng ating development, local government units. Bakit 20% lamang yung pakialam nila sa ating national budget? So nangyayari, yun nga, may disconnect. Iba yung direksyon ng national budget kesa doon sa mga local development plans ng mga local government units. Baka pwede namang bigyan natin ng importansya yung pinagpaguran ng mga local development councils. Ang masama pa nito, pati yung hindi nakakonect yung timing. Matatapos magsisimula yung budget ngayon, nagbabudget call na eh. Dapat before mag-budget call sa Malacanang, nakasubmit na lahat yung mga local development plans, yung regional mismo dahil consolidated na. Nauna yung NEP, yung budget call, hindi pa tapos yung sa RDCs. Mga local, mga RDCs. So mabuti ngayon si Presidente, tuwing meron kaming sortie, yung alyansa, meron siyang isang event na laging dinadaluhan, Regional Development Council meeting. Pine-preside niya. Okay. Mamaya sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin tulong sa agrikultura, sa ating mga magsasaka. Agricultural Smuggling Information Network. Ano ang pwedeng gawin ng Senado? Anong pwedeng gawin ng Oversight Committee? Ilan mo ng paalala? May tanong kay Senator Ping Lacson, si Attorney Bong Insyong. Si Attorney Bong Insyong, siya ho ang Pangulo. Madalas ho nating na-interview dito, Attorney Bong Insyong, Ateneo Law. Ito'y nasubaybayan ko ang karir nito mula nung nag-aaral ng Ateneo, ng abogasya sa Ateneo de Manila. At siya ang naging head ng Utopian nung panahon nang siya ay nag-aaral doon. Sabi niya, tanong kay Senator Ping Lacson, COA findings such as disallowances and unliquidated disbursement by the DA are not taken seriously. There is no public and transparent effort to make people accountable. Would the good Senator Ping Lacson know a way to institutionalize oversight function on these matters? Yeah, and rightly so. Bigyan ko ng konting detalye yung sinabi ni Attorney Insyong, 7.3 billion 2023. Ito yung notice of suspension at saka notice of disallowance na binigay ng COA sa DA. 7.3 billion pesos. Akala ko buong gobyerno na. Yung notice DA of suspension nasa mga 6.1 yata, meron pang additional na mga notice of disallowance. Alam mo kung ano yung detalye noon? Meron doong irregular monetization of leave credits. On its face, alam mo ng corruption. Monetization, irregular monetization of leave credits. So sinalbahe. Ibig sabihin, sinayang. Tapos mga sa procurement, yun ang detalye na sinasabi ni Attorney Insyong. Na ngayon, yung solution, yung long term. Kasi these are decades old problems, na across so many administrations. Walang institutional na solusyon.
Ako, ang pwede kong sabihin, two-pronged approach. Ano? Una yung sinabi niya, oversight. Okay. Palakasin talaga yung oversight ng Kongreso tungkol dito. Pero bukod doon, sa legislation naman, meron nakapending na bill nasa Senate na, tapos na yata sa lower house, yung Government Auditing Code. Ang sponsor nito, si Senator Robin Padilla. Hindi natapos ito. Ang huli ko narinig, nag-withdraw ng support yung COA. For some reason. Strange. Kasi interpellation pa lang ni Senator Pimentel, without taking anything away from Senator Robin, kasi yung enthusiasm niya nandyan para i-defend. Pero preliminary questions pa lang, parang premise pa lang si Senator Pimentel, Coco, minority leader. Parang hindi maganda yung naging resulta ng interpellation. So mismong yung mga COA yung mga di ba may mga staff sa likod na parang support group yan ng ahensya na kung saan sila yung proponent noong panukalang batas. Ang huli narinig ko, nag-withdraw ng support. And wala na rin kasi alam mo, pag natapos yung Congress, sinidye yung 19. Back to zero. Wala na, i-refile uli yan. And hopefully, pag na-refile, maganda kasi yun sa legislation, dagdag natin yung power ng COA. Kasi yung COA ngayon, findings, recommendatory, papasa kung kaninong ahensya walang sa prosecution. Senate. No? Yes, mas maganda kung bigyan natin ng mandato na pwede sila mag-initiate ng investigation at mag-file ng kaso. Kung po pwedeng gano'n. Parang bigyan natin sila ng law enforcement function. Ika nga. Kasi nasa kalay yung datos Tulad yan halimbawa, 7.3 billion notice of suspension, NS, at saka notice of disallowance. Ipapasa lang nila kung kanino yan. Kung walang gana yung napagpasahan ng datos at hindi naman mag-initiate. Unlike kung COA mismo ang bigyan mo ng power na mag-file ng kaso sa DOJ o sa Ombudsman, passion nila yan At saka pinaghirapan nila yan Alam nila, di ba? Absorb nila kung ano yung kanilang inibisigahan So, ganon. Ito yung isang problema natin, Pag tinignan mo yung record ng WTO, ikumpara mo sa record ng PSA. Kasi PSA, pagkukunan niyan, Bureau of Customs, Department of Trade. Yung export record, for example, China, 2020. Ang export record ng China nasa mga 24 billion, mahigit, halos 24.3 billion pesos for 2020 ito. Alam mo, import records na PSA, 5 billion. Ganon ka liit. So, ilang billion yung 19 billion pesos kaya yung discrepancy, kwentahin mo lang yung VAT noon. China pa lang ito Ibig sabihin, iba yung export record ng China. Nag-record sila ng 24 billion pesos na lumabas sa China papunta Pilipinas. Pero ang record natin? Ang record natin, 5 billion. Saan napunta ngayon yung 19 billion? Technical smuggling. Therefore, malaki ang nawala sa gobyerno. Tariff. Saka kung meron tayong trade agreement, of course, may mga goods na walang tax kasi meron trade agreement. Pero yung VAT na lang kamo, kung kuwentahin natin, ang laki na nawawala talaga. Yung in terms of tax nasa mga, sabihin natin nasa mga nag-average ng 20 billion from 2018 hanggang 2020. Ang laki na nawawala. China pa lang yan Meron pa tayong South Korea. Mga trading partners natin, meron pa tayong Japan. Meron pa tayong Taiwan. China pa lang yun. Kasi minsan nakausap ko yung taga-Huawei. Kasi naging kaibigan ko. Sabi niya, farnisan niya raw ko ng kopya from the Chinese Embassy nung kanilang record ng export sa Pilipinas. Hindi export sa buong mundo, Pilipinas. Para talagang pinpointed. Ayun, yun ang diferensya. Shocking revelation yan, Senator. Imagine, 19 billion yung difference. 5 billion lang yung naka-record sa atin na pumasok galing China. Pero lumabas sa China papunta Pilipinas, ganun kalaki. 24 billion. And what must be done, Senator? Ano dapat gawin? Data-driven tayo dapat di ba? Kasi kung hindi tayo data-driven, hindi science-based, walang mangyayari sa buhay natin. Kasi, di ba,
nagpasa tayo ng yung CMTA, Customs Modernization and Tariff Act. Ano? Meron tayong APMA, yung Agriculture and Fisheries Modernization. Puro modernization. Pero batas yun. Nasa implementation. Kaya nga ako sumasang-ayon ako doon sa mga panukala na meron tayong batas, may mga provision dyan, sundin natin. Yung National Information Network, di ba? Na kung saan ang sektor ng agriculture, hindi pwedeng hula-hula, hindi pwedeng pluck from thin air yung mga datos na ginagamit natin. Data-driven. Dapat data-driven. Timely, inaccurate. Yes. Parang intelligence work. Oh, intelligence. Tama. Tama. Timely, accurate, and relevant. Okay. Senator, marami ho tayong natalakay ngayong umaga. Sa mga susunod na pagkakataon, pag-uusapan pa natin ang iba. Nag-focus lang ako sa crime and agriculture at public health. Senator, kung merong isang bagay o dalawang bagay na gusto nyong iwanan sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon sa inyong pag-iikot sa buong bansa, kayo bilang tumatakbong senador, ano ang mga yan? Ako, malakas yung aking advocacy pagdating sa good governance, napaka-importante. Sama-sama na diyan yung pagbusisi sa budget, siguraduhin na mapunta yung budget, at saka yung mga proseso na dapat sundin, dapat talaga gawin. Hindi pwedeng on paper lang. Kasi kung hindi na susunod yung budget process, wala na, liko-liko na yung pupuntahan ng development natin. Hindi talaga makakarating sa pupuntahan. Dapat magtulong-tulong executive saka legislative. Lalo na ako, talagang passion ko sa budget. Bakit budget, Senator? Ito yung lifeline ng ating economy, if not the country itself, di ba? Budget yan Kasi kung susi ng corruption, susi din sana ng pag-asenso. Kasi alam mo, dalawa yung tinatake natin, revenue side saka expenditure side. Marami nang nawawala sa revenue collection, mawawala ka pa doon sa expenditure, sa pag-spend ng pera. Para bang sa isang pamilya, kung diskaril yung lulubog tayo sa utang. Alam mo, di ba, yung ating external debt, yung debt service lang, nasa 17 trillion na tayo, billion na tayo. Kasi nasama na yung principal saka interest payment. Ang kinakatakot ko, ito nakakatakot isipin sa mga anak natin. Baka dumating yung panahon na tayo pupunta tayo ng grocery, isang sakong pera ang dala natin para pang grocery. Nangyari sa Venezuela, sana wag mangyari sa atin. Kasi once na mag-default tayo sa pagbabayad sa utang na hindi naman kumukonti, kundi dagdag ng dagdag, hindi na tayo makapag-develop, hindi na tayo makapaggawa ng magagandang proyekto kung hindi tayo mangungutang. Ngayon, kung dumating yung panahon na lalong kulangin pa yung ating revenue at hindi tayo makabayad, ngayon, lagi naman deficit tayo, di ba? Okay. We're always operating on deficit. Yun na nakakatakot. Hindi para sa atin, baka naman di natin abutin yun. Ikaw, baka abutin mo pa yun. Good luck to you. Pero yung mga anak natin, yun ang I dread the thought na someday, several years from now, baka sako yung dala ng makakababayan natin, pupunta lang sa grocery para bumili ng canned goods. Alright. On that note, Senator, maraming salamat sa insights at facts and figures na ipinagkaloob ninyo sa ating palatuntunan sa umagang ito. Magandang umaga ho at good luck sa inyong pag-iikot sa ating bansa, Senator Ping Lacson. Thank you, Kasi sir. Magbabalik ang SOS. Ilan muna ang paalala?